Guys, kumusta kayong lahat? Saan magandang mag-umpisa ng pagbabasa sa Biblia? Para sa mga nag-uumpisa pa lamang magbasa ng Biblia, mahalagang malaman na ang Biblia ay hindi isang ordinaryong aklat na madaling basahin mula umpisa hanggang sa huli. Ang totoo, ang Biblia ay gaya sa isang aklatan o library. Ito ay koleksyon ng mga aklat na sinulat ng iba't ibang autor sa iba't ibang wika sa loob ng halos 1,600 na taon. Sinabi ni Martin Luther, ang Biblia ang duyan ni Kristo, dahil ang lahat ng kasaysayan sa Biblia at mga hula dito ay tumutukoy kay Jesus. Kaya nga, ang isang bago pa lamang nagbabasa ng Biblia ay maaaring mag-umpisa sa mga ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Marcos ay malaman at mabilis at magandang pagsimulan. Pagkatapos, maaari mong basahin ang ebanghelyo ni Juan na nakatuon sa mga bagay na inaangkin ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Isinalaysay ni Marcos kung ano ang ginawa ni Jesus samantalang ipinahayag ni Juan kung ano ang sinabi ni Jesus at kung sino siya noon pa manguna. Ang ebanghelyo ni Juan ay naglalaman ng mga napakalinaw at napakasimpleng mga talata, ngunit mga talata na mayroong napakalalim at napakahalagang katotohanan. Ang pagbabasa ng mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ang magbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa buhay at gawain ni Jesus. Pagkatapos nito, maaari mong basahin ang ilan sa mga sulat ng mga apostol, Roma, Efeso, Filipos. Itinuturo ng mga aklat na ito kung paano tayo mamumuhay ng kaaya-aya sa Diyos. Kung uumpisahan mong basahin ang Lumang Tipan, basahin mo ang aklat ng Genesis. Isinasalaysay dito kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at kung paanong nahulog ang tao sa kasalanan, gayon din ang resulta ng kasalanan sa sangkatauhan. Maaaring mahirap basahin para sa isang baguhan ang mga aklat ng Exodo, Levitiko, mga Bilang at Deuteronomio dahil ang mga ito ay naglalaman ng mga kautusan para sa mga Hudyo. Inatasan ng Diyos ang mga Hudyo kung paano sila mamumuhay. Habang hindi mo naman kailangang iwasan ang mga aklat na ito, mas makabubuting ipagpaliban muna ang pagbabasa sa kanila para sa mas malalim na pag-aaral. Huwag kang magpakahirap na unawain ang mga ito. Basahin mo ang Josue hanggang Kronika upang magkaroon ka ng kaalaman sa kasaysayan ng bansang Israel. Ang pagbabasa ng mga awit hanggang awit ni Solomon ay magbibigay sa iyo ng magandang pakiramdam dahil sa mga tula at karunungan ng mga Hebreo. Ang mga aklat naman ng mga hula o propesya mula Isayas hanggang Malakyas ay maaaring mahirap na maunawaan para sa isang baguhan. Tandaan na ang susi sa pangunawa sa Biblia ay paghingi ng karunungan sa Diyos, Santiago Kapitulo 1 Versikulo 5. Ang Diyos ang may akda ng Biblia at nais niyang maunawaan mo ang kanyang mga salita. Mahalagang malaman na hindi lahat ay maaaring maging matagumpay na mag-aaral ng Biblia. Yaon lamang may mga taglay na kwalifikasyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos ang binigyan niya ng ganitong pagpapala. Ikaw ba ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo? Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 14 hanggang 16. Ikaw ba ay may pagkauhaw sa salita ng Diyos? Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 2. Ikaw ba ay may tiyagang nagsasaliksik ng salita ng Diyos? Mga Gawa Kapitulo 17 Versikulo 11. Kung oo, ang sagot mo sa mga tanong na ito, makatitiyak ka na pagpapalain ng Diyos ang iyong pagnanais na makilala siya at maunawaan ang kanyang salita, kahit saan ka magsimula at kahit ano ang paraan mo ng pag-aaral. Kung hindi mo patiyak na ikaw ay isang Kristiyano na ikaw ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pinananahanan ng banal na Espiritu, imposible na maunawaan mo ang kahulugan ng mga salita ng Diyos. Ang mga katotohanan ng Biblia ay itinago sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo, ngunit sila ay karunungan at buhay para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 13 hanggang 14, Juan Kapitulo 6 Versikulo 33.